Lindy, oh, thanks God you're here, I've been looking for you. Yamakap si Magnus kay Lindy mula sa likuran nito, bakit hindi ka pumunta sa event kanina? Huminga ng malalim si Lindy, may nangyari kasi sa hacienda, dumating na yung kasosyo para maumpisahan na ang winery. Kagaya ng sinabi ni Magnus, unti-unti nitong tinutulungan si Lindy gawin ang pangarap nito para sa hacienda. Noong nakaraan lamang ay inumpisahan na nila ang planong pagpapatayo ng winery, nag-umpisa na sila magtanim ng mga ubas ilang buwan na ang nakalilipas. Really, bakit hindi ako nakatanggap ng tawag kanina? Nagtatakang tanong ni Magnus, kaibigan kasi nito ang kasosyo ni Lindy sa tinatayong negosyo. Tumigil si Lindy sa paghuhugas, at muling bumuntong hininga, baka maabala ka pa, may event ka, di ba? Andoon naman ako kaya ayos lang, at isa pa nahuli na raw ang nagnakaw sa kumpanya ni Papa, kaya dumaan din ako roon. That's a great news then, dapat ay makulong na siya. Ipinihit ni Magnus paarap ang asawa, agad namang nag-iwas ng tingin si Lindy rito. Why do I feel you're not in the mood? May iba pa bang nangyari? Ha? Ako? Mabilis na umiling si Lindy, hindi okay lang ako. Bakit nakasimangot ka? You know that I don't want you to be sad, my sunshine. Matipid na napangiti si Lindy. Magmula noong maging opisyal na ang kanilang relasyon, sunshine na ang tawag nito sa kanya kapag naglalambing ito, dahil siya raw ang nagbibigay ng liwanag sa binata. Noong una ay kinikilig pa siya rito, ngunit ngayon ay tila ba iba ang nararamdaman ni Lindy para doon. Isinukbit ni Lindy ang kanyang mga braso sa batok nito, at binigyan ito ng mabilis na halik. Hindi ako malungkot, ayos lang ako, siguro ay napagod lang ako sa maghapon. Kaya ikaw mag-shower ka na. At ihahanda ko na ang pagkain natin, okay? Ilang sandali pang tinitigan ni Magnus ang asawa bago tumango, fine, but give me my ray sunshine first. Ha? Napasinghap si Lindy noong biglang siyang siniil ng halik ni Magnus. Noong una ay hindi siya agad nakagalaw, pero kalaunan ay tinugon na niya ang mga halik nito, hanggang sa unti-unti niya muling naalala ang tungkol kay Genia. Mabilis na tinulak ni Lindy ang binata at tumalikod dito. Nangilid na ang kanyang mga luha, at parang kakapusin ng hininga, sinapo niya ang bibig para hindi niya magawang magingay. Are you okay? Hinawakan ni Magnus si Lyra sa balikat, ngunit agad na umiwas ang dalaga. Yes, sige na, maglinis ka na ng katawan, nalilito man ay tumango na lamang si Magnus. Okay, I'll be right back very soon. Noong maramdaman ni Lindy na wala na ang asawa sa paligid, doon lamang niya pinakawalan ng impit na pag-iyak. Matapos niyang makilala si Genia kanina, ay hindi niya alam kung ano ang kanyang mararamdaman. Noong una ay naiinis siya sa dalaga, dahil bigla na lamang itong sumulpot, at siya pa talaga ang kinausap, ngunit kaya pala nito iyon ginawa, dahil may gusto itong ipakiusap. Nalaman ni Lindy na kaya pala matagal na hindi nagpakita si Genia kay Magnus. Ay dahil nabuntis ito ng binata, sinubukan itong sabihin sa binata ang sitwasyon. Ngunit hinarang ito ng magulang ni Magnus. Walang ibang nagawa si Genia, kundi ang umalis papuntang ibang bansa, at doon ipanganak ang pinagbubuntis nito. Lingid din sa kaalaman ni Magnus ay buwan-buwan na nakakatanggap ng sustento si Genia mula sa pamilya ng binata, hindi naman daw nito gustong bumalik sana sa buhay ni Magnus, ngunit mag-aapat na taong kulang na ang bata, at kasalukuyang nangangailangan ng medical na atensyon. I know this is too much to ask Lindy, pero nalaman ko na arranged marriage lang naman kayong dalawa ni Magnus. Kung pwede sana ay ibalik mo na siya sa akin, kailangan ko siya ngayon, Lindy, kailangan siya ng anak namin. Parang kutsilyong tumatarak sa dibdib ni Lindy ang mga salitang yun, oo nga't pinagkasundo lamang silang dalawa ni Magnus, ngunit sa ilang buwan na pagsasama nila, ay nagawa na niya itong mahalin, ilang buwan na ring nangungulit sa kanya si Magnus, na gusto na nito ng anak, wala silang naging problemang mag-asawa. Paano niya magagawang ibigay ang binata sa mga ito? Mahal na niya si Magnus. Ikadudurog ng puso niya kung mawawala ito sa kanya, ngunit kapag ginawa niya yun, ay kawawa naman ang anak ng kanyang asawa. Ni minsan ay hindi nito ito nakilala, kaya sigurado si Lindy na labis na ikatutuwa ng kanyang asawa, kapag malaman nitong may anak na pala ito. Bakit sa akin mo sinasabi ang mga ito, Genia? Bakit hindi si Magnus ang kinakausap mo? Dahil kapag siya ang kinausap ko, ay malalaman ng pamilya niya. Natatakot ako na putulin nila ang sustento para sa anak namin, stage 4 na ang leukemia ng anak namin Lindy,
Hindi na ako nagkakaroon ng mga gigs dahil sa kakaalaga sa kanya. Hindi ko kakayanin ang gastos. Kakausapin ko si Ninong, ang daddy ni Magnus. Huwag, please, bago ako iwanan ni Don Green, mariin niyang sinabi sa akin, na kapag muli akong lumapit sa kanila, lalong-lalo na kay Magnus, ay puputulan nila ang lahat ng ibinibigay nila sa anak ko. Hindi ko kayang ipagsapalaran yun, Lindy. Please, understand me, this is not for me, it's for our son. May kinuha itong papel sa bag at inabot kay Lindy. He is my son, Magnus' son, that is him in the hospital. Lalong napaluha si Lindy, noong maalala niya ang larawan ng bata. Kamukhang kamukha ito ni Magnus, hindi niya maitatanggi na sa binata talaga ito, pero mas nahabag siya, habang pinagmamasdan ang kalagayan nito, nakahiga ang bata sa isang kama, at wala ng buhok, mayroong nakasukbit na oxygen hose sa ilong nito, at ilan pang aparato sa katawan nito, nakangiti ito sa larawan, pero kitang-kita ang kalungkutan sa mga mata. Hindi kakayanin ng konsensya ni Lindy, kung magiging madamat siya sa bata, kailangan nito ang ama nito. Hindi nagtagal ay bumalik na sa dining area si Magnus, nakahanda na rin ang pagkain nila sa lamesa, agad na inasikaso ni Lindy ang asawa, at naupo sa tapat nito. As usual, napakasarap mo talagang magluto, puri ni Magnus. Napangiti si Lindy, talaga, mabuti naman at nasarapan ka. Of course, sunshine, hinding-hindi ako magsasawa sa niluluto mo, at palagi akong masasarapan. Bolero, natatawang sabi ni Lindy, wala ka bang nakausap ngayong araw? Marami, why? Ano, walang nagsabi sa iyo ng isang importanteng impormasyon. Napatigil sa pagmuya si Magnus, at napatitig sa asawa. About what information? Tumingin si Lindy sa kanyang plato, para hindi niya masalubong ang mga titig ni Magnus. Wala, nag-angat siya ng ulo at ngumiti sa asawa, kumain ka na. Are you really okay? Yes I am. Nagpatuloy na sila sa pagkain sa kanilang hapunan, pinilit ni Lindy na kalimutan ang pag-uusap nila ni Genia, kahit sandali lamang, sinubukan niya ring tanungin si Magnus ng ilang katanungan, para malaman kung may alam na ba ito tungkol sa bata, ngunit bigo si Lindy. Walang kaide-ideya si Magnus sa naging anak nito. Pagkatapos nilang kumain, ay lumabas muna si Lindy sa maliit nilang garden dala ang kanyang cellphone, huminga siya ng malalim. Kaya ko to, ani niya, pagkatapos ay in-dial na ang numero ni Genia, ilang ring lang ay sinagot nito agad ang tawag, Genia. Lindy, is this you? Gusto ko munang makasiguro, gusto kong makita ang anak ng asawa ko. Tuloy na ba talaga ang alis niyo, hon? You know I can't go on my day without seeing you, malungkot na sabi ni Magnus. Napangiti naman si Lindy, nakasalukuyang nagtutupi ng kanyang mga damit, hindi naman ako magtatagal hon, siguro mga 3 araw lang, tapos uuwi na rin ako. Tsaka kasama ko naman si Kirei, wala kang dapat ipag-alala. Bumuntong hininga si Magnus, inabot niya ang kamay ni Lindy, at hinhila ito papalapit sa kanya, pagkatapos ay yamakap siya sa baywang nito, saka isinubsob ang mukha sa dibdib ng dalaga. I know, pero ang layo kasi ng Italy, marahang hinaplos ni Lindy ang buhok ng asawa, may importante lang akong dapat asikasuhin doon. Pipilitin kong matapos agad, para hindi na namin kailangan pang magtagal ng 3 araw doon. I'm gonna miss you, nag-angat ng ulo si Magnus, sumama na lang kaya ako sayo. Namilog ang mga mata ni Lindy, ha, hindi na, busy ka rito, di ba? Kaya ko na ito. Sigurado ka ba? Pinilit na ngumiti ni Lindy kay Magnus, sinapo niya ang mga pisngi nito, at hinalikan sa labi, yes. Siguradong sigurado ako, kaya sige na, magluluto pa ako ng pagkain mo, habang wala ako bago kami umalis. Fine, but let me take you first, ha? Napatili na lamang si Lindy, noong bigla siyang hinhila ni Magnus pahiga sa kama. Magnus. Natatawang sabi niya, I love you so much, my sunshine, bilisan mo roon ha. Tumango-tango si Lindy, yes sir, pinisil niya ang ilong nito, ilang sandali pa ay unti-unting bumaba ang ulo ni Magnus, at siniil siya ng halik, ipinikit ni Lindy ang kanyang mga mata, at kumapit sa batok ng asawa. Matapos mag-ayos ng mga gamit si Lindy, ay agad itong dumiretso sa kusina, habang si Magnus ay naghanda naman para sa pagpasok nito sa kumpanya. Hindi na rin nagtagal ay bumaba na ito para kumain ng almusal. Mag-iingat ka roon, ha? Call me when you're at the airport already, and in Italy. Opo,
Inabot ni Lindy ang isang bag kay Magnus, laman yun ang niluto niyang tanghalian ng asawa. Sige na, malilate ka pa sa meeting mo. Hinalikan ni Magnus si Lindy sa labi, at niyakap ng mahigpit. Pagkatapos ay sumakay na ito ng sasakyan, napahinga naman ng malalim si Lindy, habang pinapanood ang sasakyan ng asawa. Pagkatapos niyang makausap si Genia, ay napagdesisyonan niyang pumunta sa Italy, kung nasaan ito at ang anak ni Magnus, kailangan niyang masiguro na totoo ang sinasabi nito. Pumasok na siya sa loob ng kanilang bahay at nag-asikaso na. Alas 3 ang usapan nila ni Kirei, dediretso na sila parehas sa airport, at doon na lang magtatagpo. Kaya naman ay kailangan na niyang matapos agad. Muli siyang bumalik sa kanilang kwarto, at kinuha ang plastic na nasa ilalim ng kanyang unan. Maliit lamang yun na plastic pouch, na may lamang buhok ni Magnus. Sorry Magnus, pero kailangan ko tong gawin. Kailangan ko munang masiguro na anak mo talaga ang bata, bago ko sabihin sa'yo. Noong matapos si Lindy ay nagpahatid na siya sa airport. Tinawagan niya muna si Magnus na paalis na siya, bago pumasok sa loob. Doon ay nakita niya si Kirei na panay ang pag-selfie, nakasuot na ito ng makapal na jacket. Bessie, salamat sa pagsama sa akin, excited na ako, masayang sabi ni Kirei, yamakap pa ito kay Lindy. Ano ka ba? Saglit lang tayo, may kailangan lang akong kumpirmahin doon. Tiningnan ni Lindy ang kaibigan mula ulo hanggang paa, at bakit ka naman nakapang winter? Eh di ba nag-snow roon? Summer ngayon sa Italy, hindi mo kailangan yan. Napalabi si Kirei, ay ganun ba? Akala ko makakakita na ako ng white snow, sayang. Napailing na lang si Lindy habang nakangiti, habarin mo na yan, maiinitan ka lang. Naupo na silang dalawa sa waiting chairs, hinubad ni Kirei ang suot na jacket. Eh ano nga pala ang pupuntahan natin doon, talagang tayo pa talaga. Biglang naging seryoso ang mukha ni Lindy, hindi pa kasi niya nasasabi rito ang totoo. Ang totoo Kirei, nakaharap ko ang dating kasintahan ni Magnus. Ano? Gulat na tanong ni Kirei, napataas pa ang boses nito, kaya nagtinginan sa kanila ang mga tao. Agad naman itong sinapo ang bibig, sorry, nakita mo siya? Nakausap, tumango si Lindy, oo, noong isang araw lang. O ano sabi niya, nagkabalikan na ba sila ni Magnus? Kaya ba tayo pupunta ngayon sa Italy, dahil aawayin natin siya? Sabihin mo lang Bessie, handa na tong kamay kong sumabunot sa kanya. Natawa si Lindy sa sinabi ng kaibigan, hindi, maayos kong nakausap si Genia. Genia ang pangalan, ang pangit naman, ano ka ba? Eh ano ba kasi ang reason niya para bumalik sa buhay niyo? Gusto niyang agawin si Magnus sa'yo. Umiling si Lindy, hindi naman sa ganon, pero sinabi niya na may anak daw sila ni Magnus. May anak si Magnus, muling tumaas ang boses ni Kirei. Kirei ano ba? Pinagtitinginan na tayo sa way ni Lindy. Nasa po naman ulit ni Kirei ang bibig, pilit nang umiti ito. Sorry na, kasi, heist, alam ba ni Magnus? Hindi, kaya nga kailangan kong pumunta ngayon sa Italy, para malaman ang katotohanan. Natigilan si Kirei, tinitigan niya ang kaibigan, teka lang, huwag mong sabihin may kakaiba kang binabalak, kilala kita Lindy, asawa mo na si Magnus, kaya huwag ka nang mag-iisip pa ng kung ano. Nangunot ang noo ni Lindy, ano naman ang ibig mong sabihin? Sus, alam ko kung gaano ka kabait, iniisip mo bang ibigay si Magnus sa mag-ina niya, kapag makumpirma mong siya talaga ang tatay nung bata? Nag-iwas bigla ng tingin si Lindy, napakapit siya ng mahigpit sa kanyang handbag. Sinasabi ko na nga ba Lindy, asawa mo na si Magnus, eh ano kung anak niya talaga yun? Pero kailangan siya ng anak niya Kirei, may sakit daw ang bata, stage 4 leukemia, hindi ko naman pwedeng ipagkait sa kanya si Magnus. So ano, ganun lang yun, i-give up mo na lang ang asawa mo, akala ko ba sobrang mahal mo na siya? Oo, pero, ay naku, kung alam ko lang na ganito pala ang gagawin natin, edi sana hindi na ako sumama. Kirei, sige na, suportahan mo na lang muna ako, kumpirmahin na lang muna natin, okay, tapos kung hindi, edi tuloy tayo sa buhay natin, kapag totoo ang sinasabi ni Genia, na anak nga ni Magnus ang bata, napabuga ng hangin si Lindy, saka ko na siguro iisipin yan. Naiikot ni Kirei ang mga mata, basta hindi ako pabor dyan sa gusto mong gawin. Alam ko, ako rin naman, kaso hindi ko pwedeng ipagkait sa bata na gusto niyang makita, at makasama ang tatay niya,
Kung stage 4 na ang sakit nito, sigurado akong malala na yon. Ipagkakait ko pa ba sa kanya ang iilang araw na nabubuhay siya? Wala akong problema sa bata, pero doon sa ex ni Magnus, malaki. Paano kung ginagamit niya lang na excuse ang bata, para maaga ulit si Magnus? Hindi naman ganun ang pakiramdam ko kay Jenny Akire. Mukha naman siyang mabait. Hello, ikaw pa? Lahat na lang ata ng tao akala mo mabait sa'yo? Hinahayaan mo ngang ibalik ka ng mahaderang ate mo Kirei naman, iwinaksi ni Kirei ang kanyang kamay. Oo na, sorry, basta, kapag may hindi ginawang maganda yung babaeng yan, ako mismo ang makakatapat niya. Banta pa ni Kirei, napangiti na lamang si Lindy. Tama ang kanyang desisyon na isama ito sa kanyang pag-alis, sana lamang ay mali ang hinala nito, at tama ang kanyang magiging desisyon.